Father, we thank you for this wonderful day. We sealed everything today under the blood of Jesus. Lord, we receive this honoring today, and we sealed it with your love. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabihin mo doon sa katabi mo, masaya ako, nakita kita. Ha? I'm so happy to see you this morning. Okay? Later on, Pastor Brian will greet some new comers and then the VIPs today. But I have a special friend from Japan. Okay? The wife is one of my partners when I started in the ministry. When I was assigned in Tres de Mayo in Digos, there were two of them who was with me. I was 17 years old and they were 15 during that time in Digos, Tres de Mayo, sa Hallelujah Church. Natakot ako noon eh. Talagang hindi ko pa alam paano mag-share, paano mag-preach. I was not yet a pastor that time. I was 17 nung naisa lang ho ako. At dito sa noo ko, meron nakalagay na M. Anong M? MB. Ano yung MB? Marka bahala. Kasi hindi ko alam anong gagawin. No, I just pick up a verse and then started to share. And in the midst of the congregation, there was somebody, a veteran pastor from UCCP, who are at the back and always doing like this, watching me. I don't know what is in his mind. Hindi ko alam kung ano nasa isip niya. Basta grabe yung takot ko nun. And these two companions of mine, yung dalawa naming young people pa kami nun eh, 17. Kabalo ka, kung wala man kanya gig training, mas grabe itong unang panahon. May lang karon daghan na kayong trainings. Itong unang panahon, wala. Maningkamot ka. Kung mo-backslide ka, aw matuluyan gyud ka. Madayunan gyud ka. Kung mangluod ka, madayunan gyud ka. Ano man, wa man kayo mo follow-up nimo. Wala kayo mo ato sa inyong balay, mag-follow-up, mag-encourage sa mga, nobody. There's none who is tasked to do that. Kaya ngayon, we are so blessed because we have life group leaders. No, we have pastors, we have some spiritual guides that we have. But before, during our time, talagang ang hirap. But I'm so happy to see her again. Nung nasa Minpex tayo, bumisita ito eh. Pero this time, she is with her husband. Yan. Ang hirap pa naman ng ano nito. Yukeo. Is that right? Yukeo and Priscel Nakayama. Ayan. Si Priscel is formerly Comendador. Kapatid yan, Kuya Andre, ni Cecil Comendador. Younger sister. Welcome po. Nakikikuan dali. Ohayo gozaimasu. Erasai mase. Yung teacher ko si JP. I hope you understand that, sir. Welcome to the church. Palakpakan po natin silang dalawa. Lisuda rin. Happy na po, no? Arigato, naman ako na ibawan. What's arigato? Ha? Thank you. Thank you. Okay. Sa Thailand, Kopon Kap. Okay? Sa Bisaya, Kapon Ka. Only what's done for Christ will last. Oh. Kala lang atong ginahimot dali sa kalibutan. Daghan kayo ta ginahimot dali sa kalibutan. We're so busy. We are preoccupied with things that little did we know it is not for Christ. If we are honest enough to say what we are doing today, is it really for God? Some of us will say, yeah, this is for God. I'm doing this for God. Really? Next week, I'll be tackling about
the 5 crowns of life in the Bible. Mamaya, bakit yun ang next topic ko? Romans 14 verse 12. Okay? Let's open our Bibles. Meron pa ba kayong mga Bibles? Do you still have your Bibles today? Napa po mo ibit-bit ya? Oh, ingon pa ni Senator Manny, nganong wala naman ka nagad-bit-bitan na, memorize na ni mo na. So, importante yun na naagyod tayo Biblia ato No, labi na ka ng hardbound. Muna kung makita ninyo, gadalagi ko hardbound dari sa tubangan, and we encourage all the leaders to bring their own hardbound na Bible. Paano pag malubat ka? Wala na. By the way, I just want to thank DK and Wilmer, si Manoy, and Ares for mounting this monitor in front of me today. Ang ganda ng monitor, di ba? Mukhang hindi kayo masaya, mukhang malungkot. Ano ba talaga? Anyway, nakita ko kanina, ang sarap ng kantahan. No, yung mga worshiper natin dito, yung mga worship leaders. Bakit? Hindi na sila nawawala sa lyrics. May kodigo na dito sa harap. No? Kung mamali pa na ila, lagi ng sayop. Lagi na sa kuwan, no? Because we have here a good monitor. Palakpakan natin ang Diyos. Thank you, Jesus, for this gift today. Okay, Romans 14 verse 12. So sabi dito, so then each of us will give an account on himself to God. Ulitin ko. So then, each of us will give an account of himself to God. Matag-usa ka na to, maghatag o, unsa ba ng account sa Bisaya? Maghatag og tulubagon. Tama ba? Ngadto sa Ginoo. Matag-usa sa tuwa na ay tulubagon ngadto sa Ginoo. Every one of us, not only the pastors, not only the leaders, not only the priests, the nuns, in other religious sectors, are the one mandated to give an account. But sinabi rito, each of us. Ingay mo katapad, apil ka ni. Ha? Ayaw kaulo, di lagi na siya manumbag ni mo, kay naman sa sud simbahan. Ingat siya nga, apil ka ni. Unya, kung magpalingaw-lingaw pagit siya, biraha pagit siya, apil kaki ka ni. Di ba? Kaya para masayran nato, no? This morning, I am here to remind all of us today. You have a responsibility to God. Matag-usa ka nato, no? By the way, I would like to welcome our peace champions, the former rebels, the former NPA rebels, but now transformed by the power of God. They are here today. Palakpakan natin sila. Nag-meeting kami kagabi. So then, each of us will give an account of himself to God. Sino sa inyo ang gustong mapuntang langit? Takitaas ang kamay. Sige, taas ang kamay. Okay, yung hindi magtaas ng kamay, baka impyerno ang puntahan yan. Okay. Lahat tayo gusto natin mapunta ng langit, di ba? Sino ang gustong mamatay? Sige. Aba? Gusto mo pumunta ng langit, pero ayaw mo namang mamatay. Paano ka mapunta? Rapture? Buti kung aabot tayo doon. Karamihan sa atin nandito ngayon, nasa departure area na. Kita mo yung aeroplano, di ba? Meron dito mga nasa departure area na, nag-aabang na yung biyahe nila papuntang langit. Pero, there are good news. There is a good news. Bakit? Yung flight nyo po ay canceled. Parang, di ba? Parang flight ng toot. Hulaan nyo lang kung anong flight yun. Cancel. Kasi may plano pa si Lord sa buhay mo. Na-COVID ka, pero hanggang ngayon, buhay ka pa rin. Ibig sabihin, may plano ang Diyos sa buhay mo.
huwag mo namang sayangin yung plano ng Diyos sa buhay mo. Kasi pag si Lord ang may plano sa buhay mo, big time yun, malakihan. Hindi yun pipitsugin. Malakihang plano yan. And God has given you a chance to live again. Yun ang sinabi ko kay Kuya Rudy Sobalia, no? Formerly Commander Igor. 32 years with the NPAs as a commander. Sabi niya sa akin, Pastor, tinuod bagyod nga naay Ginoo. Ingko ngano man kuya. Tuwa na rin kagatuo Ginoo. Ingon siya tong una. Ingon ako sa iya for 32 years. Hangtod karon buhi pa ka. Wa ka na tingala na. Ingar ko na imong katapad. Senior na ko ka. Wa ka nga tingala ang imong makabats ni-expire na. Pero ikaw buhi pagyapot. No? Mo na pagkanta ng How great is our God. Sing with me, how great is our God. Dapat grabe kay kamukanta na bang ano man. Sa isinta nagot ka. Di ba? Simuta ng mga sa isinta na diha, simuta. Di ba? Uy, ilalagi kagbaho lagi. O, amoy langit ka na lagi. O, di ba? God forbid. No. Ang uban, mingon sila, simba ko, Pastor Ray. Ya, pagka-Domingo, di rabag yun mo simba. Niya masigingog, simba ko. Pagka-Domingo, absent, rabag yun. You know, we have to understand that God has a great purpose in your life. Ayaw, pag sige, yaw, sige, bagulbul, sige, reklamo nga, daghang kay kag problema. Kanang naa diha sa Memorial Park, Davao Memorial Park, o Manila Memorial Park, sila tanan, nga naa diha nagpuyo, wag yun na sa problema. Kinsay gustong magpamimbro dito? Wala, di ba? Yung anong sige matagreklamo? Inay mo katapad, murag ikaw yung istoryahan na ba? Kabalog yun si pastor. Di, normal maguna, bisan ako, na yung mga panahon na, mureklamo ka ba? Ano man ni Lord? Anong ingun-ani man ni? There were times in my life na nagkaroon ako ng personal conflict with God. Why? Seeing these people in poverty, in extreme poverty, there was a tendency, when I was in the Karen, in the Karen state in Burma, kaduha lang may mukaon sa isa kaadlaw, wa pa'y bugas, kung di may magdala, wa'y bugas. Kamuti lang tanan na mong piminti kaunon, the musical fruit. Every time you eat the fruit, you will make a tooth. So, maulang man lang pagkaon dito. Balanghoy, kamuti. Twice a day lang ang kaon. And I feel, ano bang, naluoy kay ko sa ilaba. But when I went to Bangladesh, no, in the Rohingya camp, dito mas grabe di ay, kay kaisa ra gyud kamukaon sa isa ka adlaw. Moingon ako kay Pastor Che, gusto gyud ka maniwang? Gusto gyud ka magpaslim? Adto ta sa Bangladesh, kaysa isa sa camp, kaisa ra ta mukaon sa kadlaw. Swerte-swerte lang kung napay bugas. Because these people had been deprived of their personal needs. Nagkaroon ko personal conflict with God, quote unquote. Lord, ano man? Do they deserve to be in this situation? Kailangan ba sila ani nga sitwasyon? No? Kinahanglan ba yun, Lord? Unsa mailang sala? Ang sala ba sa ilang mga ginikanan? Ila bang nainhirit mo ng grabe kaayo ang ilang poverty? No? They are like a nation without a country, like the Karen, like the Rohingyas. They are all from Burma, from Myanmar. Sabi ko, bakit ganun? Ba't po mga tao? And here comes Talaingod. Nung napunta tayo ng Talaingod, talaga nasabi ko sa sarili ko, I thought
na itong sitwasyon na ito, makikita ko lang sa ibang bansa. Those countries that we call ARNA, Access Restricted Nations in Asia. I've been to these countries, almost, no? Indonesia, Malaysia, okay pa na sila. But when you go to Laos, Cambodia, in the remote area, when you go to Myanmar, makikita mo yung buhay doon, ang hirap talaga. Yung mga pastor sa Laos, akala namin, nung nakita namin, akala talaga namin mga basurero. Eh. Mas maganda pa yung suot ng mga basurero natin dito sa Davao. These are the Bru pastors in Lao. There's always a tendency that you will complain. There's always a tendency. No, I've heard that Teacher Sheng experienced a post-depression after the Peace Caravan 3. No, nakwento ni Doc, nagkaroon ng depression si Sheng after serving these people in the Atamanubo tribe in Talaingon. Normal yun. Kasi pag nakita mo yung sitwasyon nila, pag hindi strong yung faith mo, you might question God. Where were you, Lord, when these people were killed, when these people were exploited? Where were you? Asa man ka Ginoo katong gidaog-daog ni mga tawhana. Mao bitaw nakaingon si Kuya Igor or si Kuya Rudy. I don't call him Igor now, no, because he is a renewed believer in Christ. So si Kuya Rudy, nakaingon bitaw siya, kung tinuod na Ginoo pastor, nga na ingon man ang kinabuhi. Nga na mo pamilya na bungkag man, na destroy man. Nganong namay mga tao nga nagdaog-daog sa mua. Panitan ng akong tiyok nga buhi sa mga, daotang mga sundalo itong unang panahon, the Philippine Constabulary. Kung tinuod pa na Ginoo, asa man siya? That is also my question when I was in the Rohingya camp. Kaya marami tayong mga iniisip sa buhay. But we have to understand, at the end of the day, we will always give God an accounting. Na-give proper accounting kung giunsa na ito ang atong kinabuhi diri sa kalibutan. Kung sultian ka sa Ginoo nga ugma mamatay na ka, unsay kay mong buhaton karong adlaw. If you are told by your doctor that you will only live for 3 months, like my father, every day you will commune with God. Every day you wanted to serve God. Ang problema lang, di naman pwede kay, di naman kay sa kabangon. Muna samtang baskog pa ka. Samtang ligon pa imong tuhod, makalakaw pa ka. Makashare pa ka. Dili pa mag-utal-utal ang imong sinultian. You have to give your best in serving God. Amen ba? Kani pahinumdum lang yun eh. I'm not here to condemn anybody. No. I'm not a judge, by the way. Only Jesus can judge us at the end of the day. Many of us look forward to the day when we are God's children, we as God's children, we are finally in heaven. Ato ginang look forward na one day we will be in heaven. Tanan na itong mga katapad dinhi na magkita-kita tangat sa langit. Di ba? Katong mga katapad ni mo dinhi, na crush kay ni mo, pero di ka makaingon. No? Di kiay. Unsay di kiay? Di kaingon. Dito sa langit, basig makasulti na kag, I love you dito. Or basig makasulti na ka nga, mahal ko ka. Dito sa langit, exciting kayo nga lugar. Exciting kayo ang atong palingan. Muna daghan kayo nag-desire nga malangit yun. Paala na, bisa kung sa'yo may tao, pastor, basta malangit. Napagani nag-ingon sa kauban na mo na sa church. Ay, bahala, pastor, sa CR lang ko, basta kay langit. Tayo pa, mga libang pa ba dito? Murag dili na siya tikwan na. No? Murag dili siya, it doesn't make sense.
Bahala daw sa CR basta kay langit. Pero ingon dili, the thought of being free from this old world and forever in the presence of Christ is amazing. Mo nang desire kita more, makita pa nato nga malangit ta, makita nato hugya ka dito. Because the description in heaven, according to the scripture, that there's 24/7 eternity actually ang description dito, that we will all worship God. Mo na kung nagproblema ka nga magsimba sa Ginoo, mag-worship sa Ginoo diri sa Utah, diri pa lang daan pang practice na ta. Kay pag-abot sa langit, walay putol ang pagdaig nato ngadto sa Ginoo in the book of Revelation. It is important to understand, know that heaven is an amazing place that God has prepared for us. Para na sa ato. Ingay mong katapad, ikaw ba? Bisag ingon-ana lang ng tanaw nimo sa imong kagalingon. Gibuhatan gyud kag lugar sa Ginoo nga sa hangtod sa kangturan nindot imong puloy-anan. Inga na imong tapad. No, basigwa siya kabalo. Mo nang kapila na siya nag-attempt maghikog kay. Wa siya kabalo nga nag-andam ang Ginoo nindot nga lugar para iyang puy-an hangtod sa kahangturan. Yet we also need to understand that on that day, okay, on that day we will have to give an account of the life we have lived. Our performance will not determine our salvation, but it will determine our rewards. In heaven, there are also awarding. Sa langit, tagaag award sa Ginoo ang iyang mga anak nga nagserbisyo sa iyaha. Gikan pa sa sinugdanan hangtod sa katapusan sa ilang kinabuhi. And I pray that all of us here will be in that situation that one day we will hear God saying, "Thou art good and faithful servant. Enter into my kingdom." How I wish and pray that all of us, kita tanan dinhi, mawala tayo laing madungog sa Ginoo, moingon siya. No? Thou art good and faithful servant. Tanan ta, mo na itong ginahulat, that, that golden voice of God telling us that we are faithful. Sabihin mo doon sa katabi mo, are you really faithful? Yung iba, ayaw talaga, ganun talaga. Are you really faithful? Ilang ginang istorya, ilang kaugalingon. Imong tapad, na. Imong tapad. Ilang mo tapad niya, ila-ila po na, basig pila na mo ka-Domingo nagtapad, wa pa ka kailang kinsa na. Diba? Wa pa ka kailang, imong tapad, si Pilisporo Ugpot na. Unya sa Pikas, si Lucrecia Bungot. Wala ka kaila, pila na ka-Domingo ba? Sige daw, lingi daw gamay imong tapad. O kaila ka na. Ha? Except sa mga magkaila na daan. Of course, si Tino, kailaman siya ni Jade. Si Jean, kaila kang Jade. Kaning tapad ni mo, Jean, kinsa na? Ha? Kaning mong tapad, Jean, kinsa na? Ay, tagay ko. Di ba? Sukat pa kanina, nagtapad mo, pero wala ka kailang kinsa na. Okay? Mabito nang ingon nila, dinis sa kalibutan. Tanan natong mga kaaway, kinahanglan atong praktisan na atong amiguhon. Kay dito daw sa langit, tanan nimong di ganahan rin sa kalibutan. Katong mga asungot sa imong kinabuhi, pag-abot sa langit, permanent seatmate nimo na for eternity. You better be good to them while we are still here. Di na ko ma-imagine. Di na ko ma-imagine. Nantapan ako sa langit si Ikon. Some will ask, but will rewards be important, Pastor? Importante ba yun ang rewards? Or
just plainly go to heaven and everything. Oh? Karong buntaga, masayran nato kung importante bigyan ng rewards. What difference will it make just as long as we are in heaven? So may diferensya na kung basta kayo naalangit sa langit, okay naman na siguro. That is a good point. Yet apparently, rewards will be important or else Scripture would not give so much attention to them. Kaya kung dili pa importante ang rewards, dili na i-mention sa Bible. And Apostle Paul always or keep on reminding us about running not aimlessly but with a goal to win the prize. No? Ingon pa din na, in this world, you will have the perishable prize. But in heaven, you will have the imperishable reward. Ibig sabihin, the whole Scripture is reminding us that rewards or performance is also important. Kinahanglan mabalansin ni sa itong kinabuhi. Kayo usahay manggod, ma-abuse kayo nato ang atuang grasya nga gihatag sa Ginoo sa itong kinabuhi. Because I live by grace, Pastor. I don't need to work for God. Okay? Whatever will be, will be. Kesera-sera. Whatever will be, will be. Ay, hindi po. Kasi merong accounting at the end of the day. Mura bang ikaw ba? Nag-eskwela ka, itagaan kag baon sa imong mama at papa, di ba? Yan, nag-expect sila nga nag-eskwela gid ka. Every time you go home, ang imong mga parents nga naay panahon mangutana sa imuha, no? Karon isa na mo lang yun akong anak. Dili po day. Napaday si Brian. Di ba sa balay ba? Sa balay. Si Brian, mao po na akong ginahimo na. Matog Ateneo, maghatod. May uban, mayon sila, anong ihatod pa man niyo, Pastor? Nga tiguang naman na. Pero maura man gunang time, sa akong kabisi, maura na ang amo ang time nga magkastoryahan na imi. Tinuod. Nga mo na nga, karon si JB, paghatod na ako na sa San Pedro, dili San Pedro Church, San Pedro College. Paghatod na ako na siya, mangutano ko sa iya, na, kumusta yung klase? Kumusta? Blah, 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 blah. Mura na po, I sound like his mom. No? Okay? Usually, mga asawa ramang ko na mga tanay nana. Pero kita mga papa, kinahanglan po ta masayod. No? Kung unsa na status sa itong anak. O tanong na ko siya, nana niya, ang ending anak, inani perminti. Pero, koy daw ha, wala sa uyab-uyab ha. Dito na perminti mo sa way uyab-uyab. O nga naman, kay, ingon ako sa iya ha, nagsabot man ta, nga muman sa kag-eskwela bago ka manguyab. Kung manguyab na ka, but pasabot, kaya na ni mo mabuhi, ikaw lang. So ikaw na maggasto sa imong pag-eskwela. Ingon pa ni Dato Rudy, nagpaskulan man gani sa tribo, kay way ikabayad, nanguyab pa noon. Nahala, inga na yung mga uyab, sila na mo gasto sa inyong pag-eskwela sa UM. Gitanggal itong mga badlungon nga scholars. You know, pag uli sa balay, kinahanglan yun, tanong ni mo, unsay nahitabo sa iyang eskwela. Di ba siguro kada adlaw, pero it is giving proper accounting information sa imuhang ginikanan, unsay nahitabo sa imuhang tibok adlaw sa eskwelahan. Ang mga ginikanan, naghulat lang po na. Pero kung dili sila mutugan, kita na mo tana. Na, kumusta imong klase? No? Kumusta ang imong kuan? Na may mga anak nga bright pod. Moingon po ng mga anak, nagtuog yun ko ba? Nga high school lang ko maka-perfect sa math. Kaya man rin ako ma-perfect sa college. Unsa imuhang reward sa kuwatats? May pagwa ko ng utana. Ngita the reward. Because children must to give an account to their parents regarding their studies, regarding their life. Practice mo na. Kay pag-abot sa panahon, mao man ay buhaton sa Ginoo sa tuwa. There are things that I would suggest, possible reasons why recognition from Christ will matter. First,
it will be an indication how much we actually love the Lord. Kana bitang reward para sa kuha, indication na kung paano mo minahal ang Diyos. Kaya ka nabigyan ng reward. Sa mga cell leaders, sa mga life group leaders, no, meron tayong mga awarding na ginagawa sa ating mga life group leaders. Bakit kailangan yun? Kasi it is an indication how much we actually love the Lord. Sinabi rito, to say that we love Christ, yet fail to serve Him, doesn't make sense. Kana may bitaw ka nga, dili, love yun ako si Lord. Kung love yun mo si Lord, dapat nangalagad ka niya. Kaya ang tao nga nahigugma, mualagad mo yun na. Wala man tayo laing example din eh. Kanang mag-asawa, di ba? Kanang mag-asawa, love niya yung asawa, mo-serve yun na siyang asawa. Kaya lang, nanam po yung mga kuwang karon, mga rights. Diba? Na yung usa ka aktivista na taga-simbahan sila. Kabalo siya nga, since gagmay pa sila, ang iyang mama ginahimo na gining. Kanabitang pagabot sa iyang papa, kuha og tsinelas, okay, ihatag sa iyang papa, unya tagaan og tuwalya kay ipaningot gikan sa trabaho. Tapos pagkahuman tagaan og kape, timplag kape. One day, ang iyang anak nga nag-eskwela na sa universidad, nikalit lang og ingon, Kristiyano niya. Kabalo man siya na his or her mom are used or always used to serve her dad. Pero one day, tungod sa ideology nga iyang nasulod sa iyang panghuna-huna, niingon siya nga, Ma'am, why you have to do that? Hindi naman lumpo yan si dad eh. Pwede naman siya magtimpla ng kape. Kaya naman niya yan. Hindi naman siya paralyzed. Why are you doing it for him? Wow. Kung ako tong mama, makatilaw yun yung bataa. Ingon niyang, Ma'am, you know what? If you love somebody, you don't need command to serve. Because it follows that when you love somebody, you will voluntarily serve. And Jesus commended serving. Sabi ni Jesus, if you want to become great in the kingdom of God, then be a servant of all. Later on, they realized nang ila na yung anak, aktivista na diay, opisyal na sa Gabriela. Moday ngunato ng pangisip. Pero sa gagmay pa sila, nakita nila sa sud sa ilang panimalay because they're growing, all of them, di ba, lumaki sila sa loob ng simbahan talaga. And later on, na-distorted. And then the father, who is also a leader sa ilang life group, sa ilang D group, niingon siya, something is wrong with our daughter. The daughter must be monitored. Hindi natin alam kung anong mga ginagawa ng anak natin sa school. Anong klaseng katuruan ang pumapasok sa pag-iisip nila. One day you will realize, if you will not monitor your kids, one day you will realize your kids will ask you, talaga bang may Diyos, Tay? Nay, talaga bang may Diyos? Dad, is it really true that there's God? Is it really evident the existence of God? Magugulat ka na lang. Pero yung anak mo lumaki sa simbahan. Because in these last days, perilous time will come. Even the teachings that we have in the church will always be or can be distorted. Kaya sabi dito, to say that we love Christ yet fail to serve Him doesn't make sense. It's a complete contradiction. Jesus said, if you love me, you will obey what I command. Kung mahal yung mo nak, ayun pa si Jesus,
Kung tinuod yun nga mahal ko nimo, pamatod Ayaw ba ning unanim na, uy, kabalog yun ang Ginoo, nga siya gud akong, si Lord yun akong first love. Kabalog yun si Lord, ana. Mao ba? Si Lord yun, sigurado ka, si Lord yun. Daghan ra bang Lord aning kalibutana? Si Lord Jesus yun ang imong love. Nga naman lagi, yung Domingo, walay magbantay sa imong pinalanggang itoy. Di ka kasimba kay, walay magbantay sa iro. Mao na karon mo, si Tupi, giuban yun na. Si Tupi, bunagin na ni ba? Kani, makita na ko ni si Tupi sa langit one day. Kada Domingo na niya, dili po siya magsaba. Mamino po siya kwali para kaganina. Sisag paduding sa kuha. Kay mo, ana-ana man na siya sa kuha. Iya man na ipahit-pahit yung kuha. Pag magwali na ko, tanawa. May pa si Tupi. Di ba? Kung may mo bantay sa inyong iro, dalhan yung iro. Hoy, ayaw to inyong iro, kay grabe to mamaak. Madugay, magbutang na ko diya sa ibabaw uguan ba? Sa taas bitaw? Ano, kanang bilinanan sa mga itoy. Petco, $100 per service. It's a good fundraising, Ninong Andre, di ba? $100, grabe. Bitaw, usay, kaning ako, giagilan ako komedya para di kay sakit ba? Kay usay magod, dili gyud tinuod ng lingon ta nga love nato si Lord oy. Usahay ana maulaw biya gyud ta. Karong si Manaha, 5 ka amigo nako namatay o 5 ka kailang. Dili na ni tiaw, pahinomdom na ni. Paglili na ko sa lungon sa anak ni Ate Tess. Grabe kayo, kaila kong kay ko babata pa kayo, 29 years old. Kabalo ka nga nung kahilakon ko. Kay every time mo simba si Ate Tess, iya yun ang gina-prayer request. Na one day mo simba yung anak. Pero yung anak, singira po balipat. Singira po ingon, sagdi lang ko kumakabalo mo ko siya akong ginabuhat ma. Wala mo ko isayop nga ginabuhat. And one day, he was found dead inside the room. This week lang. Nag-uulkay ko ba? Nagtanaw ko sa iya. Lord, sana. Last minute sa iyang kinabuhi, second or bisan sa iyang, subconscious mind, kanang kainumdum siya nimo, kasampit siya nimo. Samot pa dyan ko nakahilak. Kay paghigda niya dito sa lungon, paglili na ako, agoy, ako maning barong iyang gisuot. Parehong barong. Pero gingang ko sa Ginoo, one day, Blair, you will be there also. Are you prepared? And once a person will die, after that, judgment. No more crossing. No? Muna, kinahanglang karong buntaga, seryoso ko, na nakikistorya sa inyo ha, na kinahanglan, maniguro kita, nga ang atong ginabuhat, gikabisihan res kalibutan, para yun sa Ginoo. Amen ba? Kay manubag man kita. Kita tanan manubag. Ingon din if you love me, you will obey what I command. Unsa may mga commandments sa Ginoo? 10 commandments, gisorted into 2 in the New Testament. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, soul, and strength. Meaning, priority. Ang Ginoo, priority sa atong kinabuhi. Jesus is not only number 1 in our lives. Muna kamong mga asawa, pag mingon yung bana nga, kabalo ko, love, you're my number 1. Laparuhan ito, pa! Sa ito pa, nakay number 2. Nakay number 3, 4, 5.
O taingon sa mga Muslim, pag Muslim, no, 4 ang asawa. Normal yon. That's a normal practice in the Quran. Pero pag 7 ang asawa, Christian yan. But shit, mga kaayo. Anyway, generic man nga Christian. Wa man gingon nga born again. Ang mga bana, dapat ang ilang isulti sa ilang asawa, no? You are my only one. Sige daw ta, ingna daw si Jake. Jake, you are my only one. Kamo mga asawa, kana ilang isulti, diha lang mo mong ngisi. Usahay man kung sultian mo nga, uy, kabalo ka, love, kabalo ka, han, you are my number one. Kaya ang number 2, nag-text na. Ngay, kabulipay kayo ka. Ka-cute ko na niya kung bana, uy. Paniguraduha nga, dili ka number 1. Ikaw ang the only one. If Jesus is the only one, all the commands that He has for us today, we should do everything to follow or to obey His command. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. And lo, I will be with you even to the ends of the earth, and to the ends of the day, or the ends of time. That is also a command. So ibig sabihin, we were mandated and commanded by God to share His Word. Para dili lang ikaw malangit. Daghang malangit, pinagi nimo. Only what's done for Christ will last. Karong buntag, di ko gusto magkaroon ng information overload. Isa lang ka punto. Ha? Nganong kinahanglan ang performance? Because it is an indication that you really love God. It is not just a simple love. It is not just a usual, normal na kind of love. It is what we call priority. Magbangga man imong schedule o ang imong simba, unahon yun mo ang simba. Amen ba? Magbangga ang imuhang laag o ang imong life group, unahon yun mo imong life group. Ang uban, lain na tinanawan ba? Oh, labang kikani mo si Lord. Tinood yun. Tinood yun. Ha? Kung love ni mo si Lord, di ba? Bisan sa inyong eskwelahan, bisan sa inyong trabahoan, imong i-introduce si Lord sa imong mga kauban sa opisina. Bisan pinagi lang sa pagampo. Dili lang panahon sa linog. Piniglinog, Jesus! 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 Lord, Lord! Ngalakan na dyan ka niyo, Lord ba? Nasugod ng crack. Ayaw. Basig diha lang mo mag-ilanay sa imong kauban po nga tagalaing simbahan, na pareho mo born again, pero pareho mo secret agent. Ang kuyaw diha pareho mo simbahan. Unyawa mo nag-ilanay. Magingon na, hala, nalugog na ko ganino po. Pag linog bitaw, siya kita ikag Jesus. Kanang, Krisyano ka? Siya, sama. Si madunggan ta. Hubog na pa ta gabi. Ay, sama. Ako, goy. Unya, pag-abot sa kuhan, ay mga tanong, ay, dili, love na ko si Lord. God is my strength. And the strength of my heart. And my portion forever. Ay, dili na madalag mga bersikulo. Kinahanglan pamatudan. Karong buntaga, congratulations. Kay napamatudan ninyo, nga love yun ninyo si Lord. Kay naa mo diri karon, wala mo sa mga beaches, wala mo sa mga laglaag. Nay uban, pahinumdum lang maigsuon ha. Kung nilaag kag Domingo, niadto ba ka diha sa mga gwapo nga lugar, ayaw po din taon pag selfie-selfie niya Domingong dako. I-post pag yun. Yung nakabutang dito, 2 hours ago. Aba,
Sunday morning, nas kapatagan. Unyag mubuto na mong tapo diha. Jesus na po. Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Niya, usahay ra ba? Maglisod ra ba kita? Basta kabalutan nga nata sa wrong place. That we are in a wrong place at the wrong time with a wrong heart. I remember ko doon na, tanaw kong sini, dili man to bold, pero full time na ko sa hallelujah to. Hilaay ko ba? Kaya ako raman piminti sa simbahan, ako ramay tao dito, ako man ang janitor, di po ko ka, Juan, hilaay ko, nilakaw ko paingon diya sa may kres, theater, niya, tanaw na ko, uy, Bronx Warrior, gwapo ni, yung pa sa akong classmate, Bron X Warrior bay, gwapo kayo na bay. Kasi Bron X, no, Bronx Warrior, tanaw ko, katulog man ko. Pero di pa mo kumuha ko kato. Pagtulog na ako, agay, nilinog bitaw na. Basta nakaingon ko, Lord, last na yun ni. Last na ni nga palabas. Hindi rin ako musab. Hindi na ko ma-imagine. Full time ko sa church. Unya, natumba ang building, naipit ko dito, namatay. Usay kamatyan ni Blair. Ni tanaw sini. Gipabantay sa simbahan. Nilili sa sinihan, natabunan, impas. Mukalat na rin ang balita. Hala, nalangit ka to si Blair? Tanaw ni mo ba? Nalangit ka to? Igampo ang kalag ni Blair. Sa langob nga mong ipuyan, inyo kami panabangan. Di naman na pwede. Once a person will die, after that, judgment. Mga tubang das Ginoo. Kinsa ba sa tuwada ni? Be honest, be honest. I will close with this. Be honest. Andam na ba ka mga tubang sa Ginoo? Sige daw, taas ang kamot. Ang mutaas o kamot, tagaan ako 1,000. Si Major Carl ang muhatag. Wala, di ba? Ang problema, magudani, death is certain. Ang atong pagpauli, sigurado one day mauli kita sa Ginoo. We will not leave home, but we will be home with God. One day. Ang problema, magudani, kabalo magyuta ba nga mga matay ta? Nanapoy ningog, simba ko. Simba ko ka, pastor. Sumali si pastor. Sige, maghisgot kamatayon. Bisag di pa nato nahisgutan, moabot lagi na. Sigurado ko nga moabot na. Muna, before na siya moabot, dapat nangandam na ta. Wala may mo biyahig Singapore, mulargag Singapore. Napag-abot sa Singapore, dito pa siya mangandam sa Sanhina. Tama ba? When you go abroad, 1 week pa na daan, magsige na kag-prepare. Unsay mo mga daan-damon para pag-abot sa adlaw, mulupad ka, kompleto yung gamit. That is a vivid picture of our preparation, supposedly, here on earth. We only have one life to live. Soon, it will pass. It will pass soon. Only what's done in Christ will last. Unsa mga butang nga imong ginahimo para sa Ginoo, ipadayon na. Ang mga butang nga dili makatabang. Kung inoon makapahimulag pa mo sa Ginoo, undangin na. Only what's done for Christ will last. Next Sunday, I will continue with this message. Anong kailangan yun? Anong kailangan? Powerful ang ako na-discover. You should be here next Sunday. It's already 10:58. I have to pray. We have 1 minute. I will end at 11. At 1 minute, I want you to talk to God. Storyahan, Lord, unsa mga butang nga gusto nimo undangon nako? Ug unsa mga butang nga gusto nimo sugdan nako? Ang kanang bitong malipay ka nako.
Ngainig malipay bitaw ka Ginoo, dili bitaw ka makapugong. Abrihan gyud nimo ang langit para ibubo ang imong panalangin nako. Kay ngano man nalipay man kanako. I want you to close your eyes. Hallelujah. Kalimting anakay tapad, istoryahan Ginoo, napatay igong oras. Istoryahan siya. Lord, kaning giwali ni Pastor karon, di na ko gusto makalampas ni or magawas na ni sa pikas sa kundalunggan nga wala ko'y buhaton. Bisan first point pa lang ako nadunggan, it's enough for me to reconsider the things that I'm doing today or presently I'm doing. Is it really for you or just to serve my own interests? Para bagid ni Lord sa imo or ako lang ning gusto? Talk to God. He is a loving God. He will not condemn. Kung nasayop man ta sa atong priorities, pero dili siya mo condemn na to. Labi na kung willing ta nga bag-uhon ang atuang pamaagi sa atong kinabuhi. 1 minute starts now. Lord, karong buntaga, I realize that there are things in my life nga akong ginahimo Ginoo nga dili gid siya makatabang, dili gid siya makakontribute sa akong pagpamuhat diha sa imuha Ginoo. Lord, karong buntaga, willing ko na isurrender kanimo Ginoo. Dili importante kung unsay akong sugdan apan equally important, Ginoo, kung unsay ako ang undangan para makasugod ko sa dapat na kong sugdan. Lord, thank you for giving me a clear understanding of priority. Na kung magbangga ang akong schedule, ikaw gyud ang akong unahon, Ginoo. Kay ikaw man ang akong makauban for eternity. Kung na may mga butang nga gastusanan, dapat mag-invest, Lord, ang imong yung kingdom ang akong unahon. Kay nga naman Ginoo, my investment in the kingdom of God will go towards eternity. It will last, Lord. If I will invest to people, especially with their souls, oh God, Lord, kabalugid ko. Malipay gyud kaniya na Ginoo. Pag na ako'y matabangan, na ako'y mahampuan, gusto nang mutapos yung kinabuhi. Pero, every time na mag-share ko, mahupay ang iyang kaguol, ang iyang kasakit. Lord, gamita pa ko Ginoo sa ubang mga tao nga nanginahanglan sa imong gugma. Lord, kabalugi ka nga, love ka na mo. Pero nalang yung mga panahon nga, matintal mi. Sa mga butang sa kalibutan. Monosay, dili ka mahimong priority sa mong kinabuhi.
Pero kabalugin mi Lord, sukad pa sa imong paghimo kanamo, sukad pa sa imong pagbutang kanamo dinhi sa kalibutan. Bisan pa napami sa taguangkan sa among inahan. When we were there inside the womb of my mother, Lord, ningon na Ginoo, I have called you by your name and you are mine. Salamat, Lord, sa imong gugma nga walay puwas. Nga imong ginahatag kanamo. Sa imong gugma, Ginoo, nga dili mo undang your stubborn love towards us, God. Pasaylua mi, Ginoo. Pasaylua gid mi, Lord. Sorry gid kayo. Naging mga panahon nga matintal yun mi. Pag-una, pagbuhat ang mga butang nga among gusto, nga makalipay na mo. Pero wala din minasayon nga nasubo day kasamong mga kalipay. Tungod kay dili husto, dili tama ang among pamaagi. Karong buntaga, Ginoo, mga sorry sa imo. Sa iluha mi, Lord. Usay dagko kay mi gasto sa mga butang dili sa kalibutan na makapalipay namo. Apan diya sa imong gingarian. Lord, pudyot lang yun ang among ginahatag kanimo. Kung ikaw ra bang yun ang nag-bless ka namo, Lord? Kung wala ka, wala gid mi mahimo. Kung wala ka, Lord, wala gid mi trabaho, wala gid mi negosyo. Kung wala ka, Ginoo, pwede gid mi masakiton hangtod mamatay. Pero tungkol kay naka sa mong kinabuhi, higugma mi nimo. Every time masakit mi, ayon mi nimo. Every time magka-problema mi, ikaw permanente mo doon na mo. Kumutawag minimo, diling yung ka mapakyas sa pagtubag na mo. Kaya ningon kasi mong pulong that you will call unto me and I will answer you and I will show you great and mighty things which thou knowest not. Salamat kay Lord sa imong gugma. Salamat sa imong paglawat na mo. Bisag naghan kay mig nahimong kasaypanan pero gidawat mo nimo. Di na gani mi madawat sa tilingban. Di na gani mi madawat sa mga best friends, sa mga amigo. Pero ikaw, Ginoo, wala gyud ka naghikaw sa imong pagdawat ka namo. Mo nakarubuntaga, Ginoo, pasiluwa mi. Gusto lang matulin pagbalik ka mong kinabuhi. Tungod na, Lord, committed magkay mi, pero along the way, natintal mi og nibiya mi kanimo. Karon, Lord, among ipasiguli ang among kinabuhi nga na kanimo. Lord, pahinumdumi permanente para dili mi masaag, masalaag sa among kinabuhi. Daghang salamat, Lord. Ako nagaampo sa tanan ni mo mga katawhan nga niya karon sa The Word for Everyone Davao. Lord, wala may perfecto sa amo, bisan ako. Ako asawa, akong pamilya, dili may perfecto. Pero Lord, kabulogi ka nga mahal ka namo. Nagahimo mig ministry tungod kay mahal ka namo. Busa, Lord, ang akong mga pag-ampo nga karong buntaga, ang among mga kauban din sa simbahan, makaamo ko sila nga mahal nimo sila o dili nimo buot nga masaag, mahisalaag sila. Bring them back, Lord. Especially karon nga mga panahon, grabe kalisod ang kinabuhi. Tungod kay ang demonyo gusto na maghari din kalibutan na. But Lord, yung ka perilous time or times is already at the door, but my grace abound. Ang imong grasya labaw nga mag-awas-awas sa among kinabuhi tungod kay adunay kalisod nga among giagian. Salamat niya na Ginoo. We thank you and we bless you today. Salamat sa pakikiistorya ka namo karong buntaga. In Jesus' name. Amen and amen.
Palakpakan nato ang Ginoo. One of the things that we know that will last is the things that we are doing right now in Talaingot. We have only one life to live. Soon it will pass. But what we have done for Christ will last. Let's watch this video. Oh Lord, our hearts, our desire, Lord, is to see the nations worship. Amen. Our cry, our prayer is to sing your praise to the ends of the earth, that with one mighty voice every tribe and tongue rejoices. Our heart, our desire is to see the nations worship you. Our heart, our desire is to see the nations worship. Oh, our cry, our prayer is to sing your praise to the ends of the earth, that with one mighty voice every tribe and every tongue rejoices. Our heart, our desire is to see the nations worship you. Heavenly Father, your mercy showers down upon all people, every race upon this earth. May your spirit pierce the darkness, break the chains of death upon us. Let us rise in honest worship, oh, to declare your matchless worth. Our heart, our desire is to see the nations worship. Oh, our cry, our prayer, Lord, is to sing your praise to the ends of the earth, that with one mighty voice every tribe and tongue rejoices. Maraming salamat po. Is to see the nations worship you. Our heart, our desire is to see all the nations love you, Jesus. Oh, our cry, our prayer, Lord, is to sing your praise to the ends of the earth, that with one mighty voice every tribe and every tongue will rejoice, oh Lord. Oh, our heart, our prayer, Jesus. Amen. I would
would like to thank all the volunteers today. No, daghang kayo salamat sa inyo ang pag-volunteer. Kabalo mo usay, simple raman tong makaingon mo, simple lang inyong gibuhat. Pero dako kayo nagkalipay sa Ginoo. I would like to ask all the volunteers to stand up. I'm sorry. I don't know why I'm like this. Isa lang ako ang ginahimo. Kabalo lang ko nga na ginahimo ang Ginoo sa atong simbahan. The Lord will transform Talaingon by His grace, by His mercy. And all of us are part of that transformation, both economically and spiritually. Tingnan niyo po yung mga nakatayo. Yan po yung nagsakripisyo na pumunta sa Talaingon, mainit, umulan. Sila po yung mga volunteers natin. Prayer team, you have done an excellent job. Si Brother Tata, itong una, ingon siya, busy, magpapastor. Pero ako ginigyan po ba, nga maka-adto dito. Pag-adto niya dito sa iyang birthday, kung saan may mong gitinguha, ingon siya, gusto na ako, tinguha na ako nga, dili maundang ang trabaho sa Talaingon. See? Because when you are there, I know that the Lord will really speak to your heart. Istoryahon yun ka sa Ginoo. I would like to pray for these volunteers. Father, in the name of Jesus, thank you for these people who have volunteered or they have served you, God, to the best that they can. Gikan sa Lord, sa breakfast, na nag-serve, mga servers na to, hangtod sa medical check-up, medical consultation, our doctors, Doc Himes and Doc Rajan Manuel. Lord, ang uban nato dinhi nga part sa dispensing, sa pharmacy, sa eye check-up, Brother Bong with Dr. Norman Magpantay. Lord, and the rest of us here, Lord, sa Team Tuli, sila Manoy, si Brother June Protasio, and the rest of the team, the nurses that we have, Lord, all the volunteers, even, Lord, we thank you for bringing us Major Carl Santiago. Lord, because of him that you have used, Lord God, as a channel of blessing, you have given us this opportunity to serve these people. Not just the peace champions in the camp, but even in the field, in Talaingon. Daghang salamat, Lord. Bless them. I ask heaven to be open to pour out your blessings upon all of them today, including their families represented today. Bless them, O God, and more volunteers to come, more projects to come, more resources to come, more, Lord God, people that will help us to come. We call forth, Lord, the resources from the north to the south, east and west. Come forth in Jesus' name. We thank you, Lord, and we bless you today. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin sila.